Sa unang araw ni Goro sa summons, sinamahan ito ng isang lalaki patungo sa magiging locker room nito. At dahil nabalitaan din nila na nanakawan si Goro ay binigyan nila ito ng bagong mga kagamitan, bagay na ipinagpasalamat naman ng ating bida. Bago umalis ang lalaki ay sinabihan nito si Goro na magsuot na ng uniforme at dumiretso na kaagad sa main ground. Pagkarating doon ay binati ni Goro ang Noy nagpa-practice na si Bolton, at pagkatapos ay sinalubong naman siya ni Shimerman, ang naka-assign na pitching coach ni Goro. Pero dahil sa language barrier ay tinawag ng coach si Fox upang mag-translate ng kanyang sinasabi. Si Fox ay isang catcher na marunong ng wikang Hapones dahil nakapag-aral ito noon sa Japan sa loob ng 5 taon. Matapos magkakilala ng dalawa ay iniwan muna ni Fox si Goro para bumalik na sa pagpapractice. Hindi nagtagal, nang pumasok na si Goro sa bullpen ay nagkaroon ito ng hindi pagkakaunawaan sa ace ng koponan na si Sanchez. Matapos makipag-away kay Goro, hinamon ito ni Sanchez sa isang precision challenge. Kailangan nilang matamaan ang grid gamit ang 10 bola, at kung sino ang makatama ng mas marami ay siya ang panalo. Mula sa kinatatayuan ni Goro ay nakapagpatama ito sa grid ng 8 beses, bagay na hinangaan ng ibang player na naroon. Pagkatapos yun ay pinakitaan na ni Sanchez si Goro, ngunit sa unang pagbato nito ng bola ay nagmintes yun sa grid kaya halos maiyak si Goro sa katatawa habang sinasabi na sayang ang angas ni Sanchez. Ngunit agad din namang napansin ni Sanchez na iyon ay dahil malayo ng 2 centimeters ang grid mula sa kaliwa. Nang may ayos na sa tamang pwesto ang grid ay hindi na nagmintes pa ang mga bato ni Sanchez kaya natalo nito si Goro sa score na 8. Kinahapunan naman habang nasa locker room si Goro ay sinabi rito ni Fox na ayon sa coach ay si Goro umano ang unang magiging pitcher para sa laban sa makalawa kaya dapat umanong maghanda ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay nilapitan ni Fox si Goro at doon ay nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Nakiusap si Goro kay Fox na sabihin sa coach na sa pangalawang line-up na lang siya, dahil hindi siya maaring maging starting pitcher kung alam niya na tatamaan ang pitch niya ng mga magagaling at veterano. Subalit hindi pumayag si Fox bagkus sinabi kay Goro na kung natatakot ito na tamaan ng kalaban ang pitch ay magpalipat na lang ito sa minors. Dagdag pa ni Fox na kahit naman ang mga nasa mas mababa kay Goro tulad ng minors ay ibinibigay rin ang lahat ng makakaya basta magkaroon lang ng pagkakataong tulad ng kay Goro, at ganun din umano ang ginagawa ni Fox. Para hindi umano ito mapalipat sa mas mababa ay isa lang ang iniisip nito, at iyon ay ang galingan sa ibinigay ritong pagkakataon. Natigilan na lang si Goro sa mga sinabi ni Fox, pero pagkatapos yun, kinahapunan ay nakita yun si Goro na nagsasanay sa precision grid. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang araw ng exhibition match ni Goro. Habang nagaganap ang laro ay naalala ng coach na si Gary kung paano niya kinwestiyon noon ang general manager tungkol sa pagtalaga niyon kay Goro bilang starting pitcher, pero ipinilit pa rin yun na may talento umano si Goro, bagay na nakikita na ngayon ni Gary. Pinatumba ni Goro ang mga batter sa first, second, third at fourth innings, ngunit pagdating ng ika-5 inning ay nagsimula na itong magbigay ng mga run, kaya naging tabla ang laro. Noong una ay 2 puntos ang lamang ng summon simula pa noong ika-2 inning. Napatumba rin ito ang ika-4 na batter, na siya ring home run king noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pagsalo ng bola kahit walang suot na gloves. Patuloy na lumaban sa laro si Goro hanggang sa mahalata na nina Bolton na pagod na ito, pero hindi pa rin ito pinapalitan ni Gary sapagkat ang gusto niyon ay mag-pitch si Goro hanggang sa matapos ang inning. Baliwala na kasi sa mga ito kung matalo sila sa 3 exhibition game, dahil ayon sa general manager ay siguradong mapupunta si Goro sa minors pagkatapos ng exhibition game na iyon. At sa oras umano na maranasan ni Goro kung ano ang tunay na Major League ay mas magiging kapaki-pakinabang iyon at matututo umano si Goro na magpursigi. Sa huli ay natalo ang summons, at pagkatapos ng exhibition match ay ipinadala sina Fox at Goro sa Cougars. Doon ay tinanong ng boss ng team si Goro kung kaya ba nitong mag-pitch sa laro ngayong araw, at pumayag naman ito kaya pamwesto na si Goro. Nang magsisimula na ang laro, mapapansin na may isang taong nakatingin mula sa bench ng kabilang team. Habang nagpapatuloy ang laro, sunod-sunod na na-strikeout ni Goro ang batter ng kabilang team hanggang sa ika-5 inning at naka-score ang summons ng 3. Dahil doon ay tuwang-tuwa ang coach ng Cougars kay Goro, habang ang coach naman ng kabilang team ay inis na inis, pero sinabi ng lalaking nakaupo sa bench na sigurado ito na matatalo nila si Goro. Hindi nagtagal ay sinimula na ang 6th inning, at sa pagkakataong ito ay tinatamaan na ng mga batter ng Falcons ang pitch ni Goro. Pagkatapos ng ilang batter ay tuluyan ng sumali sa laban ng taong nakaupo sa bench na ipinakilala ng announcer bilang si Joe Gibson Jr., ang pitcher na may 300 panalo at anak ito ni Joe Gibson, bagay na ikinagulat ni Goro. Hindi makapaniwala si Goro na makakalaban muna niya ang anak ng taong nais niyang makaharap, upang maipakita niya kay Gibson na buhay pa ang lahi ni Shigeharu Honda sa larangan ng baseball.
Sa pagsisimula pa lang ng laro ay nakagawa kaagad si Junior ng home run laban kay Goro kaya agad na sinabi ng coach ng Cougars na magpapalit na sila ng pitcher. Subalit bago tuluyang lumabas sa field ay nagpaabot muna si Goro ng mensahe para sa ama ni Junior na si Gibson, ngunit tumawa lang iyon at sinabihan pang hibang si Honda sabay ininsulto naman si Goro bagay na ikinagalit ng ating bida. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Goro kaya sumugod ito kay Junior at nauwi iyon sa malawakang santukan sa loob ng stadium. Pagkatapos ng laro ay tinanggal si Goro mula sa Cougar sa ilalim ng utos ng team owner, pero binigyan ito ng coach ng koponan ng isang liham ng rekomendasyon para makapag-tryout si Goro sa ibang minor league club. Wala nang iba pang nagawa si Goro kundi lisanin ang lugar. Habang naglalakad ay dumating si Fox at sinabing ihahatid niya na si Goro sa airport, pero pagkasakay ni Goro ay naroon din pala si Sanchez. Habang nasa biyahe ay kinausap nina Fox at Sanchez si Goro. Sinabi ni Sanchez na hihintayin niya si Goro sa Major League. Bumiyahe si Goro mula Phoenix patungong Memphis sakay ng eroplano sa loob ng 3 oras. Pagdating niya sa paliparan, naulit na naman ang nangyari sa kanya noong bagong dating pa lamang siya sa Amerika. May isang babaeng nabangga niya roon, ngunit dahil nadala na siya sa karanasan na minsan na siyang nanakawan ng isang blondina, agad niyang pinrotektahan ang kanyang bag at pinaratangan ang babae na isa ring magnanakaw. Subalit mariini yung pinabulaanan ng dalaga hanggang sa makita ng isang bodyguard ang nangyayari kaya agad nitong sinite si Goro. Dahil sa takot ay nagtago muna si Goro pero nang lumabas na ito mula sa likod ng malaking haligi ay napansin nito na nawala na naman ang bag niya kaya napasigaw na lang si Goro doon. Maya-maya pa, habang sakay ng bus papuntang Memphis Bats ay iniisip ni Goro na napasamang nawala ang recommendation letter na ibinigay sa kanya ng coach ng Cougars, pero mabuti na lang umano at ibinulsa niya ang cards at pera niya. Pagkarating doon ay nakita muli ni Goro ang nakabanggaan niyang babae kaya pilit niyang hinanap dito ang nawawala niyang bag, pero nadiskubre niya na ang babaeng iyon pala ang may-ari ng Memphis Bats at nagpakilala iyon bilang Alice. Matapos magkakilanlan ng dalawa ay isinama ni Alice si Goro sa loob ng stadium upang ipakilala sa coach na si Mr. Carter, at doon ay napagdesisyonan agad ng coach na ang tryout ni Goro ay gawing isang exhibition match. Naglaro si Goro bilang pitcher ng team kung saan sa unang pitch pa lang nito ay hinangaan na kaagad ito ng marami. Subalit habang nagpapatuloy ang laro ay biglang nag-iba ang takbo niyon. Sa katapusan ng top ng 9th inning ay nakalamang ng isa ang kalaban bagay na ikinadismaya ni Goro, pero kahit ganon ay binati pa rin ito ni Alice dahil nakapasa umano ito sa test. Nung una ay ayaw ni Goro na manatili dahil mahina umano ang depensa ng koponan, ngunit matapos nitong mapanood pa ang game at makita na malakas pala ang opensa ng team ay hindi ito makapaniwala, at sa huli ay nanalo pa rin ang Memphis Bats. Kinagabihan ay pinuntahan ni Goro si Alice upang kausapin ito at sabihin na napagpasyahan niya na manatili na sa Memphis Bats.